Epithelial tissue. Ito ang tissue kung saan ito ay nagsisilbing balot at suporta ng iba't ibang parte ng katawan, kabilang ang mga iba't ibang organs. Ito ay parang leader na kung saan siya ang protector at organizer para magkaroon ng ayos at organisasyon sa katawan. Marami itong gamit tulad ng proteksyon, sekresyon o ang proseso ng paggawa ng isang bagay, absorption, excretion o ang proseso ng paglabas ng dumi, filtration at iba pa. Meron tayong dalawang uri ng epithelial tissue. Ang primary epithelium na kung saan nagsisilbing proteksyon at balot sa katawan, at glandular epithelium na kung saan nagaganap ang secretion of hormones at ibang pang substance o laman sa katawan. Ang primary epithelium ay pinoprotektahan ang ating katawan mula sa anumang pinsala at impeksyon sa labas at loob nito. Ang epithelial tissue ay isang avascular na ang ibig sabihin ay wala itong blood vessels. Sa halip, ito ay umaasa sa blood supply na binibigay ng connective tissue na nakapalibot dito. Ang epithelial tissue ay binubuo ng iba't ibang cells na mayroong kani-kanilang hugis, layering at gamit. Ang tatlong uri ng hugis ng mga cell ay squamous, cuboidal at columnar. Kung ano ang pangalan nila, yun din ang kanilang hugis. Halimbawa ay ang squamous cell na ang ibig sabihin ay scale. Ito ay flat na may parabang kaliskis ng isda. Ito ay tumutulong sa fast absorption at diffusion. Ang cuboidal cell naman, ito ay may cubic shape na tumutulong sa absorption of nutrients at pagpoproduce ng secretions kagaya ng pawis. Ang columnar cell naman, ang hugis nito ay column shape na parabang hexagonal cross-section. Ito ay tumutulong sa absorption of nutrients at pagpoproduce ng sekresyon. Meron din tayong tinatawag na layering ng epithelium. Una, ang simple epithelium na binubuo lamang ng isang layer. Pangalawa, ang stratified epithelium na binubuo ng maraming layers na pinagpatong-patong. At pseudostratified epithelium na binubuo ng isang layer pero naglalaman ito ng mga cells na may iba't ibang hugis at sukat. Ang pangalan ng iba't ibang uri ng epithelial tissue ay nakadepende sa gamit at hugis nito. Halimbawa ay simple squamous epithelium. Ito ay binubuo ng isang layer ng squamous cell. At ang iba pang halimbawa ay ang stratified cuboidal epithelium na binubuo ng maraming layers ng cuboidal cells. Ang epithelial tissue ay may katangian din na polar, na ang ibig sabihin, iba ang gamit nito depende sa parte ng epithelium. Halimbawa ay ang apical side na nakalantad sa labas ng katawan na karaniwang matatagpuan sa ating balat o kaya naman ang bumabalot sa mga iba't ibang organs sa ating katawan. At ang basal side ay nakadikit sa basal membrane na nasa mas malalim na bahagi ng katawan na nagkokonekta sa connective tissue. At ang glandular epithelium, ito ay bumubuo ng dalawang uri ng glands. Ito ang endocrine gland na kung saan nangyayari ang secretion of hormones papunta sa ating dugo o mga nakapalibot dito na cells. At ang exocrine gland na kung saan na ang secretion of juices kagaya ng laway, pawis at iba pa palabas naman sa ating katawan. Oh, heto muna ang munting pagsusulit.